In the third clause, sabi po ni Juan, nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisang-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. We have seen or beheld His glory. There are three things, mga kapatid, na makikita po natin, description patungkol po sa salita. Unang-una po, ang salita has something called glory. Meron po siyang kadakilaan. Number two, ang sabi po ng Biblia, siya po ay buktong na anak ng Diyos. Ang kaisa-isang anak ng Diyos. And lastly, siya po ay puspos ng biyaya at katotohanan. So sabi po dito ni Juan that this word na nagtabernakulo po sa ating kalagitnaan nung siya'y nakatawang tao, He is full of glory. He is the unique and only begotten Son. At siya po ay puspos ng biyaya at katotohanan. Kung lolobin po ng Diyos itong hapon, aalamin po natin anong ibig sabihin at ano po ang nilalarawan ng salitang glory. What does it mean that Jesus is full of glory? Pangalawa, anong ibig sabihin that Jesus is the unique Son of God? And lastly, anong ibig sabihin na si Kristo po ay puspos ng biyaya at katotohanan? Again, kung lolobin po ng Diyos, yan po ang ating pag-aaralan nitong hapon. Simulan po natin dun sa salitang glory. Sabi po ni Juan bilang isang apostol, we beheld His glory. Nakita namin, nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan. Dahil po sa ating nakaraan na pag-aaral, dahil po si Kristo po is the true eschatological temple, natutunan po natin na tuwing may binabanggit po ang mga minor prophets and as well the major prophets patungkol po sa templo, lagi po ito nasa kombinasyon ng glory. At yan po ang pag-aaralan po natin in a few moments, that what does John mean when the Bible says that Jesus is full of glory? Bago po natin himayin po yung mga ilang teksto sa Lumang Tipan, tignan po muna ho natin kung paano po gamitin ni John ang salitang glory sa kanyang gospel. Unang-una, if you turn with me in chapter 2. Chapter 2, verse 11. Paano po ba gamitin ni John ang salitang glory sa kanyang ebanghelyo? John chapter 2, verse 11. Sabi po dito, ang nangyaring ito sa Cana, Galilea, ay ang unang himala na ginawa ni Jesus. Sa ginawa niyang ito, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan at sumampalataya sa kanya ang mga tagasunod niya. O sa wikang English, what Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which He revealed His glory, and His disciples believed Him. So dito, nakikita po natin that kapag ginagamit po yung salitang glory o kadakilaan, ito po ay nasa konteksto ng pagbibigay ng mga miracles sa mga taong may sakit, sa mga taong nangangailangan, sa mga taong nagugutom. The Bible says Jesus showed His glory. Pero dahil po, this is John 2, yung unang himala, yung unang sign na ipinakita po ng Diyos na siya po ay, we could say, Messiah o Christos, is the fact that ginawa po niya yung water into wine. Yan po ay isa sa mga ilang signs in the Gospel of John na pinakita po niya ang kanyang glory. Pangalawa, may tinatawag po personal glory. Kung ating po babasahin sa John 17, John chapter 17, talatang 22. John 17, verse 22. Tignan niyo po ang nakalagay ho dito. Binigyan ko sila
ng karangalan tulad ng ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa katulad natin. I have given them the glory that you gave to me, and that they may be one as we are one. Then, kung ibababa po ang basa sa talatang 24, Ama, gusto ko sanang makasama sa pupuntahan ko ang mga taong ibinigay mo sa akin para makita rin nila ang kapangyarihang ibinigay mo sa akin dahil minamahal mo ako bago pa man nilikha ang mundo. Father, I want those you have given me to be where I am and to see my glory, the glory you have given me because you loved me before the creation of the world. So ngayon, kung tatanungin po natin, what did John mean nung sabihin po niya, itong salita na nagtabernakulo sa aming kalagitnaan, nakita namin ang kanyang kadakilaan. What does it mean when the apostles saw the glory of Jesus? Well, ayon po kay John, yung glory po na ito ay napakalawak. Unang-una, tumutukoy po ito sa mga signs na ipinirsinta po ni Jesus na nagpapatunay na siya po ang Kristo. Pangalawa, itong glory ay tumutukoy po sa tinataglay ni Jesus bago pa man likhain ang mundo. Kaya nga kung matatandaan po natin mga kapatid sa aklat ng Mateo, nung si Kristo po kasama niya si Juan, kasama po niya si Pedro, kasama po niya si Santiago, nung ipinakita po niya ang kanyang glory na kung tawagin the Transfiguration Mount, ano po ang ginawa po ng mga alagad? Lalo na po si Pedro. Ninais po ni Pedro na magtayo ng mga, we could say, altars para po sa bawat isa. Dahil nakita po nila ang kanyang kadakilaan. Ito lamang po ay nagpapatunay na si Jesus po ay hindi lamang tao, kundi siya po ay Diyos na nakatawang tao. Pero, dyan lang po ba natatapos ang salitang kadakilaan? Dahil po si Kristo po, siya ang templo ng bagong tipan. Siya ang tunay na kahulugan po ng templo. Ano kaya ang rason kung bakit po ginamit ni John ang salitang glory, lalo na nung ginamit po niya yung salitang tabernakulo as a description of Jesus Christ? Well, in order to understand this, we have to go through several passages in the Old Testament. Simulan po natin dito sa Exodus chapter 40. Basahin po natin Exodus chapter 40. Exodus chapter 40. At simulan po natin dito sa talatang 34 hanggang 35. Exodus chapter 40, verses 34 to 35. Tignan niyo po sinasabi. Pagkatapos ng lahat ng ito, binalot ang toldang tipanan ng makapangyarihang presensya ng Panginoon na nasa anyo ng isang ulap. Hindi makapasok si Moises sa tolda dahil nababalot ito ng makapangyarihang presensya ng Panginoon na nasa anyong ulap. In English, then the cloud covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Moses could not enter the tent of meeting because the cloud had settled on it, and the glory of the Lord filled the tabernacle. So dito, may nakikita po tayo dalawang importanteng bagay. Unang-una, ang tabernakulo, at pangalawa, ang kadakilaan na bumaba. The temple or the tabernacle and the glory. Tuwing ang tabernakulo po ang nagiging tuon ng pansin ng isang kwento, hindi nawawala po dito mga kapatid ang glory na bumababa. Yung glory po na yan para sa mga Hudyo, ito po yung tinatawag po nila sa wikang Hebreo, Shekinah.
na kung tawagin po ng mga Kristiyano, Shekinah glory. At ang nilalarawan po ng Shekinah ay ang presensya po ng Diyos of His approval, of His grace, of His mercy. Pero kapag wala po yung Shekinah glory sa loob po ng tabernakulo, that means either iniwan sila ng Diyos, pinabayaan sila ng Diyos sa kanilang mga kasalanan, or God has disproved of them. So napaka-importante po talaga na bumababa yung Shekinah glory po na yan tuwing sila po ay nagpupuri sa loob po ng tabernakulo. Bukod pa ho dito, in Leviticus chapter 9, kung ating po babasahin, Leviticus chapter 9, this is not just only one time, but several times. Verse 23, Leviticus chapter 9, talatang 23 hanggang 24. Tignan niyo po. Sabi ho dito, at pumasok sina Moises at Aaron sa loob ng toldang tipanan. Paglabas nila, muli nilang binasbasan ang mga tao at ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa mga tao sa pamagitan ng apoy na sumusunog sa mga handog na nasa altar. Nang ito'y makita ng mga tao, nagsigawan sila sa tuwa at nagpatira pa para sambahin ang Panginoon. In English, Moses and Aaron went out into the tent of meeting, and when they came out, they blessed the people, and the glory of the Lord appeared to all the people. So again, there is a tent, may tabernakulo, and there is the glory of God na bumababa. Moreover, saklat ng Numbers, chapter 14, saklat ng Bilang, kapitulo 14, talatan Gs, Numbers, chapter 14, beginning at verse 10. Tignan niyo po. Babatuhin sana sila ng buong kapulungan, pero biglang nagpakita sa kanila ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa ibabaw ng toldang tipanan. But the whole assembly talked about stoning them. Then the glory of the Lord appeared at the tent to all the Israelites. And then, sa unang hari, kung ating po babasahin, unang hari, kapitulo 8, talatang 9, 1 Kings, chapter 8, beginning at verses 9 to 10. Tignan niyo po ang sinasabi dito. Unang hari 8, talata 9 hanggang Gs. Walang ibang laman ang kahon maliban sa dalawang malalapad na bato na inilagay ni Moises noong nandoon siya sa Horeb, kung saan gumawa ng kasunduan ang Panginoon sa mga Israelita pagkatapos nilang lumabas sa Egypto. Verse 10, nang lumabas ang mga pare sa banal na lugar, may ulap na bumalot sa templo ng Panginoon. Or in English, verse 11, and the priests could not perform their service because of the cloud, for the glory of the Lord filled His temple. Hindi na makagawa ang mga pari sa kanilang gawain sa templo dahil sa ulap, dahil ang kapangyarihan ng Panginoon ay bumalot sa kanyang templo. At sa huli, mga kapatid, Ezekiel chapter 44. Ezekiel 44, talatang 4. Ezekiel 44, talatang 4. Patungkol po sa templo. Sabi po ng Biblia, pagkatapos, dinala ako ng tao sa harap ng templo. Doon kami dumaan sa daanan sa gawing hilaga. Nakita ko roon ang dakilang presensya ng Panginoon na nakapalibot sa templo niya, at nagpatira pa ako. In English,
Then the man brought me by way of the north gate to the front of the temple. I looked and saw the glory of the Lord filling the temple of the Lord, and I fell face down. So sa lahat po na ating binasa na teksto sa Lumang Tipan, ano po ang madalas po natin nakikita in Exodus, Leviticus, Numbers, 1 Kings, and Ezekiel? Tuwing ang presensya po ng Diyos ay bumababa, the moment that the temple or tabernacle was built, when God's favor, when God's grace, when God's covenant faithfulness ay nasa mga Israelita, bumababa ang kanyang presensya or glory sa ibabaw o sa loob ng tabernakulo. Pero bakit po kailangan po natin pag-aralan yung mga bagay na yan? Dahil nung sinabi po ni Juan, nakita namin ang kanyang kadakilaan bilang tabernakulo ng Diyos na nagtabernakulo sa aming kalagitnaan. Ang ibig sabihin po ni Juan po dito is that yung presensya at yung Shekinah ni Yahweh ay nasa katawan at persona ni Jesucristo. The Shekinah glory, God's approval, God's grace, God's covenant faithfulness ay na kay Kristo Jesus. At hindi po yan gawa-gawa po ng tao. This is God Himself sending His glory sa persona ni Jesucristo. Kaya ang Shekinah glory sa Lumang Tipan, may nilalarawan palaho yan. Hindi lamang po bumababa ang presensya para lang maipakita, nariyan po siya. Hindi lang po siya bumababa upang bumuhod lamang ang mga tao. Pero may kahulugan pala, may nilalarawan, may inaabangan pala ang pagbaba ng ulap, ang pagbaba ng presensya. It is anticipating and foreshadowing the coming down of Jesus, who is the glory of God. No wonder why sinabi po ni Kristo sa kanyang panalangin sa Juan 17, ipinapanalangin ko na makita nila ang aking kadakilaan, that they may understand that I am the Shekinah of Yahweh. I am Yahweh. I am the glory of God. Kaya tuwing sinasabi po natin, glory be to God, glory be to God, ang ibig sabihin pala po nun, mga kapatid, honor and praise and power be unto Jesus. Because siya ang glory ng Panginoon. He is the glory, He is the Shekinah of Yahweh. So now that we understand what John means by glory, bakit nga po ba siya puspos ng kadakilaan? Ang sumunod po dito na sinabi po ni Juan, ang kadakilaan bilang kaisa-isang anak ng Ama, or the one and only begotten Son of the Father. Yung salitang only Son or only begotten ay nagbula po sa wikang Griego, monogenes. At ang ibig sabihin po na salitang monogenes ay nahati po sa dalawang Greek compound words, mono, kung saan nakuha po natin yung salitang mono, which means only, at genos. Ang ibig sabihin po ng genos is race, kind, descendant, or class. Ngayon ho, kung pinagsama po yung dalawa, mono, which means only, genos, which means kind, class, or race, or descendant, you have the one and only, unique, one of a kind, Son. Pero here's the question. Sa Biblia, hindi lang po si Kristo ang tinatawag na anak ng Diyos. Ang mga Israelita, sa aklat na Exodus 4:22, sila'y tinatawag, panganay ko. They are my firstborn. They are my son of God. Pangalawa, si Haring David.
sa aklat ng Salmo 89, talatang 27, si Haring David ay tinatawag anak ng Diyos. Bukod pa ho dito, ang mga anghel sa Job 1, verse 6, ay tinatawag anak ng Diyos. At sa kahulian, tayo, in John 1 verse 12, ay tinawag mga anak ng Diyos. Ang mga sumampalataya sa pangalan ni Jesus ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. But what makes Jesus different is the question. Ito ang madalas na ginagamit ng mga kultong reliyon bilang tutol laban po sa pagka-Diyos ni Kristo. Ano pinagkaiba ng pagiging anak ng Diyos ni Jesus? Anak din ako ng Diyos. Tao siya, tao rin ako. But notice how John does not use the words monogenes pagdating po sa Israel. He does not use the word monogenes pagdating po kay David. He does not use monogenes pagdating po sa atin. Pero ginamit lang po niya yung salitang monogenes sa kontekstong ito pagdating kay Jesus. Now, to be fair, yung salitang monogenes, one and only, one and unique, ay hindi lang po ginamit kay Jesus in the New Testament, ginamit din po ito kay Isaac. Ginamit po ito kay Isaac. Ayon po sa Hebreo 11, sinabi po ng mga ngaral, naalala niyo po ba yung ginawa ni Abraham nung inalay niya ang kanyang kaisa-isang monogenes na anak na si Isaac? Now the question then follows, kung si Kristo ay monogenes, si Isaac ay monogenes, bakit sila lang dalawa ang binabanggit monogenes sa Biblia? Dahil si Isaac was a miracle baby. Si Isaac ay nagmula sa isang babaeng baog. It goes all the way back to Genesis. Si Abraham, by name, means father of many nations. Pero inalay po niya ang kanyang unique, kaisa-isang anak na si Isaac. Sino po ang nilalarawan nila? Abraham, which means father, symbolizes God the Father. Isaac, who is a unique son, symbolizes Christ. And it is interesting, may mga archaeologists that are suggesting that nung inalay po ni Abraham si Isaac, it was in the mountains of Moriah. Kapag pinag-aralan po yung mga mountains of Moriah, notice it's in the plural. Mountains, not mountain, but mountains of Uriah or Moriah. Ngayon, kapag titignan po yung mga lugar of Moriah, kabilang po dito is Calvary, na kung tawagin po Golgotha. Kabilang po sila sa mga lugar ng Moriah. Is it a coincidence, mga kapatid, na ang ating Panginoong Hesukristo ay naipako on the hill of Golgotha, na parte ng land of Moriah? Pero hindi lang po yun ang rason kung bakit po ginamit po ni Juan yung salitang kaisa-isang, unique, monogenes. The reason why John says this is because itong kaisa-isang anak ng Diyos was there in the beginning, kasama ng Diyos Ama. And by nature, He is God. Pero hindi lang po siya Diyos. Sabi din po ni Juan, siya po ay isang Diyos na nagkatawang tao na puspos ng biyaya at katotohanan. Kaya yung mga naririnig po natin, si Apollo Kibuloy, he is the true Son of God, hindi totoo yun. Kaya no wonder why sinabi po ng ating Panginoon Hesukristo, marami magsasabi sila ang Kristo, pero ang katotohanan, mga antikristo ho sila. Magpapanggap sila ang only begotten Son of God.
Pero in order to become the begotten Son of God, mga kapatid, number one, you must be eternal. Number one, kasama mo ang Diyos Ama bago palikhain ang mundo. And number three, kailangan Diyos ka. Iisa lang ang Diyos na ipinahayag sa pamagitan ng tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kaya sinabi po ni Propeta Isaiah, maliban sa akin, wala nang ibang Diyos. And yet John says, itong nagtabernakulo sa aming kalagitnaan, nakita namin ang glory ni Yahweh sa Panginoong Hesukristo. Dahil siya ang kaisa-isang anak ng Diyos, puspos ng biyaya at katotohanan. Now, what is powerful about that statement, mga kapatid? Kaya ho tayo itinuring mga anak ng Diyos ay dahil may kaugnayan tayo sa kaisa-isang anak ng Diyos. No wonder why hindi pwede anghel ang maipako sa krus. Dahil hindi sila puspos ng biyaya o katotohanan. Ipako mo si Haring David, the sweet psalmist of Israel. Hindi pa rin mababayaran ang ating mga kasalanan dahil hindi siya puspos ng biyaya at katotohanan. Hindi rin pwede maipako si Isaac on the cross dahil hindi siya puspos ng biyaya at katotohanan. Kailangan ang bababa represents the full glory of God. When you think about that, mga kapatid, He is the glory of God. That means sa lahat ng ginagawa po niya, sa lahat ng sinasabi niya, sa lahat ng iniisip po niya, sa lahat ng kinikilos niya, everything about Jesus brings honor to the Father. Di ba sabi ng Biblia, everything that you eat, everything that you drink, lahat ng ginagawa mo, let it be to the glory, to the honor of God. Pero itong Kristo, hindi lang yung ginagawa po niya ang nagbibigay ng kapurihan. Pero siya mismo as a personal being is pleasing to God. Now think about that, mga kapatid. There's only one person that pleases the Father. It is Jesus. No wonder why nung siya'y binautismohan sa tubig ng Jordan, sinabi po ng Ama mula sa langit, "This is my Son in whom I am well pleased." Because He is the glory of God. He is the honor of God. He is the expression of God. He is pleasing to God. Pastor, how can I be pleasing to God? You must be in Christ. Kapag sumusunod po tayo sa glory ni Yahweh na si Kristo, God is glorified. Kapag nagpapasakop po tayo kay Kristo, who is the glory of God, God is glorified. Kapag tinatanggap po natin the glory of God na si Kristo, God is glorified. Kaya nung sinabi po ni Jesus sa kanyang panalangin sa Juan 17, "Father, I have glorified you on the earth." Sa anong paraan? "I gave them your word." Which means nung tinanggap ng mga alagad ang salita ng Ama sa pamagitan ni Kristo, who is the glory of God, na-glorify ang Ama. Kaya pala, mga kapatid, hindi ho natin pala magagawang purihin po ang Panginoon sa pamagitan ng ating paraan. Because if you try to glorify God with another glory, that is not the glory of God. Hindi niya tatanggapin. Kaya madalas na binabanggit in the Gospel of John, in John 5, in John 8, people seek their own glory, but not the glory of God. I did not come to seek my own glory, but the glory of Him who sent me. Siya ang greatest model, description of the glory of God. Kaya kapag hindi ho tayo lumalakad with Christ, kapag hindi po tayo sumusunod kay Kristo, lalo na sa mga tao sa labas, kapag hindi nila tinatanggap si Jesus bilang tagapagligtas po nila, they are destroying, in the sense,
their relationship with Jesus. Because they are abandoning the glory of God. Kaya sa Lumang Tipan, kapag binasa po ninyo, lalo na sa unang Samuel, nung umalis ang kapangyarihan ni Yahweh, when the glory left the place, ang sinabi po ng mga tao, Ichabod, 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 which in the Hebrew simply means, the glory has departed. Kapag ang iglesia, hindi na po itinataas si Kristo, kundi ang kanilang mga sarili, the glory has departed. Kapag ang ating pangangaral is man-centered and it is not Christ-centered, Ichabod, the glory has departed. Kapag ang lahat ng ating desisyon ay walang kinalaman po sa kapurihan at kadakilaan ng Panginoon, posible na mahulog po tayo sa Ichabod. The glory has departed. No wonder why sinasabi po nila Pablo, sumpain ng Diyos ang mga mangangaral ng ibang ebanghelyo. Sumpain ng Diyos ang mga hindi magmamahal kay Kristo. Because He is the only glory of God. If you do not love God's glory, if you do not worship God's glory na si Kristo, the glory has departed. Pastor, paano ko po may papakita sa aking buhay that I'm honoring Jesus Christ bilang glory ni Yahweh? Sabi po ng Biblia, napakasimple pero napakahirap kung hindi ho tayo nagmamahal kay Jesus. Sabi po niya, if you love me, you will keep my commandments. Hindi niya po hindi katulad po sa Lumang Tipan, don't do this, don't do that, don't do this, puro thou shall not, thou shall not, thou shall not. Sa Bagong Tipan iba, hindi na do this, do that, do this, do that. Ang nanguna na, love me, and then magagawa mo ito. Love me, and then magagawa mo yan. Ang katwiran po na madalas po natin naririnig sa ating mga kababayan na Pinoy, kapag may paraan, gagawa po talaga tayo ng paraan kapag gusto natin. Pero kapag ayaw, maraming dahilan. Kapag may inuna ho tayo, more than Christ, and we do it our own way rather than Jesus' way, sabi po ng Biblia, hindi tayo nagmamahal. Jesus made that very clear. Ang nagmamahal sa akin, iniingatan niya ang aking mga salita. What does that mean, iniingatan? Kung ang mga sagol ho natin, ingat na ingat po tayo eh. Yung mga iba, ingat sa kotse eh. Ang iba naman, ingat na ingat sa sopa. Yung mga iba, lalo na sa mga kababayan po natin, usong-uso na sa sobrang pag-iingat ng remote, binabalutan na po na plastic. Iniingatan. Bakit po? Baka madumihan, baka manakawan, baka madungisan. Pero pagdating sa pinakamalinis, pinakasagrado, pinakaperpektong salita ng Diyos, nakakalimutan po natin ingatan. You know, yung salitang nakakalimot should not be used for the word disobedience. Kapag sinabi po natin nakalimutan, that means it is something that you forgot intellectually from memory na hindi mo natatandaan. The best wording, kapag hindi po tayo sumusunod po sa salita ng Diyos, hindi natin iningatan. Kasi kapag iningatan mo ang isang bagay, hindi mo makakalimutan. Kasi iningatan mo eh. Iningatan mo ang iyong asawa sa iyong puso. Iningatan mo ang anniversary date ninyo. Iningatan mo ang bank number mo. Iningatan mo ang cellphone number mo. Kaya hindi mo nakakalimutan eh. Pero kapag may inutos po ang Diyos at binaliwala lang po natin
at ibang pananaw ang tinanggap natin, hindi natin pwede sabihin tayo po ay nakalimot. Hindi lang natin iningatan ang salita ng Panginoon. So sa ating buhay, paano ho natin maipapakita that we beheld the glory of Christ? Kasi si John, when he was saying this, he was speaking in two meanings. Nakita po niya physically that this is the Son of God. Pero secondly, nakita din po niya sa lahat ng tinuturo, sa lahat ng kinikilos, sa lahat ng pag-uugali at ginagawa ng kanyang Panginoon. Pinapatunayan niya talaga na siya nga ang salita na nagkatawang tao. Minsan, naiisip po natin, I show the glory of Christ kapag ako ay nagpapakain ng mga mahihirap. That's one of many. Or I show the glory of Christ kapag hindi ako nag-a-absent sa mga pagtitipon. That's one of many. But the greatest form of showing you have beheld the glory of Christ, when you love Jesus in the heart, lalabas po yan sa ating pagkatao. A great demonstration, mga kapatid, of beholding the glory of Christ. Every day, may binabago ho sa atin. Binabago, hindi bumabalik, kundi may binabago. How is your patience? Kapag lalo po yan lumalawak, you are beholding the glory of Christ. Kasi nakita natin yung kay Jesus. Kapag tayo ho'y nagpapatawad, kahit marami silang ginawa masama sa atin, hindi tayo humuhugot, hindi tayo nagpaparinig, hindi ho tayo nagkikimkim, kundi nagpapatawad ho tayo because we beheld the glory of Christ. Nung pinatawad niya ho tayo from our sins. We behold the glory of Christ. Kapag nawawala na yung pagrereklamo, yung pagdadaing, na alam mo naman kaya ng Diyos na ibigay, pero we are impatient. Gumagawa tayo ng sariling paraan natin. The Bible says, let all things be done without murmuring or grumbling. Because yan po ang ikinamatay ng mga Israelita sa Aklat ng Bilang. They grumbled, they murmured, they complained. Marami sa kanila namatay. We behold the glory of Jesus kapag nagmamahal po tayo sa bawat isa ng may katapatan. Hindi yung halong pagkukunwari. Hindi yung may pinapakita ka sa ibang tao, pero iba naman yung pinapakita mo sa mga tao sa loob ng tahanan. Alam ng Diyos ang ating buong pagkatao. Alam niya kung tayo ho ay nagkukunwari. Alam niya kung tayo po ay may maskara o walang maskara. Alam niya. Sa pastor, pwede mo itago. Sa church, pwede mo itago. But you can never tago anything from the glory of God na si Jesucristo. Nababasa, nakikita, naririnig niya ang lahat ng bagay. And how we treat one another is a reflection of how you behold Jesus Christ. Kung ako, sasaktan ko ang aking mga anak, kung ako, sasaktan ko ang aking asawa physically, that's how I behold Jesus. Kung ako magtatanim ng sama ng loob sa mga kapatiran, that's how I behold Jesus. Kung hindi ko gagampanan ng aking tungkulin bilang ama o asawa o isang minister sa inyong lahat, that is how I behold Jesus. Wala kang kwenta. Hindi ka importante. And moreover, kahit anong pagod po natin mga kapatid, pagod sa isip, pagod sa katawan, when we're not excited to talk to Jesus, we're not beholding His glory. Nawalan ako ng oras upang manalangin? Posible ba yun? You can talk to God in your mind. You can talk to God in your heart.
But when you don't think about God anymore, you don't behold Jesus. Sabi po nila Juan, we beheld His glory. Ito yung tunay na anak ng Diyos. Si Haring David, yes, anak siya ng Diyos, pero ito yung tunay na Haring David. Ang mga Israelita sa Exodus 4, sila yung panganay ng Diyos, pero hindi. Jesus is the true vine. He is the true Israel. And when it comes to the angels, dahil ang mga anghel literally means messenger, hindi. Si Kristo ang tunay na messenger and anointed one of Jesus, of God and Christ. So ngayon mga kapatid, nakikita po natin, hindi lang kapag binasa po natin ang isang verse, alam ko na yan. And the Word became flesh, nakatawang tao lang siya. That's all it means. Then you're not beholding the glory of Christ. May isang English Puritan in the 17th century na ang pangalan po is John Owen. Si John Owen ay tinatawag po amongst the English and British Puritans as the greatest, most theologically equipped, scholarly theologian of their time, si John Owen. Si John Owen had degrees, accolades, doctor of theology, doctor of this, doctor of that. Talagang he was a man of great stature pagdating po sa pag-aaral. Subalit, sa isang pangangaral po niya, ipinangaral po niya sa pamagitan ng pamagat na the glory of Christ. Nung itinuro po niya the glory of Christ, hinimay-himay po niya what it means to behold His glory. And he began with the person of Jesus. Kapag pinag-aralan niyo po yung persona ni Jesus, kapag tama ho ang ating pag-aaral, imposible na matapos ka sa pag-aaral sa persona ni Kristo na hindi ka magkakaroon ng pagmamahal, pagpapakumbaba, at paggalang sa Kanya. Pero kung pag-aaralan mo lang ang persona ni Kristo pero hindi ka naapektuhan, hindi ka nababago, hindi nababago ang mga desisyon mo, hindi ka nakakaroon ng conviction o takot sa Kanyang harapan, baka hanggang dito na lang tayo. Binasangan ho natin personally, intellectually, pero that's not how you read. When you're reading the Word of God, you are engaging the mind. You are engaging the heart. Habang hinihimay-himay po natin ang persona ni Jesus, ito po ang nag-a-activate ang puso. Show me more. Show me more. Show me more. Kaya ang sinabi po ng taga-awit ng Salmo 119, verse 18 and 20, sabi ho doon, show me the wonders of your law. Show me the wonders of your law. Open my eyes. Buksan niyo po ang aking mga mata upang makita ko ang kadakilaan ng iyong mga salita. Mga kapatid, ang ibig sabihin po ng devotion ay hindi lang po may pinag-aaralan ka tapos may sinashare ka. Ang true meaning ng devotion, you are devoting your heart and your mind to understand what Jesus wants you to see, to do, and to know. So habang binabasa niyo po, let's say, ang Leviticus, kung binabasa niyo po ang Jonah, kapag binabasa niyo po ang Kawikaan, hindi lang para malaman lang po what is going on there, but how does this connect with Jesus Christ? Kapag pinag-aralan niyo po ang Leviticus, ano po ba ang nilalarawan ng Leviticus? Paano mapapanatili ang presensya ng isang banal na Diyos sa aming kalagitnaan bagamat kami makasalanan? How? Yan ang tanong ng Leviticus. Ang sagot, si Jesus. Ang kawikaan, ano po ba ang nilalarawan ng kawikaan? Karunungan, tamang pananalita, tamang pag-uugali. So paano ka magkakaroon ng tamang pag-uugali? Paano ka nagkakaroon ng tamang pananalita?
Kapag may karunungan, saan mo matatagpuan yan? Kay Jesus, who is the wisdom of God. Jonah, ano nilalarawan ng Jonah? Kinain po siya ng balyena, pastor. Hanggang doon na lang po ba? Pero ang nilalarawan po ni Jonah is a preacher who was resurrected to preach forgiveness of sins to the world. Makikita po natin yan kay Kristo. Every book of the Bible demonstrates the glory of Christ. Mapa Malakay, mapa Zechariah, mapa Salmo, Obadiah, Zephaniah, lahat, it's all pointing to Jesus. Now imagine if you were John, all you had was the Old Testament. Nabasa ko na ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. I've read all of that. And habang nakikita ni John si Jesus, lahat ng mga sinasabi niya, lahat ng mga ginagawa niya, naalala po niya lahat ng kanya na pag-aralan sa luma't tipan. And now he's seeing the glory of Genesis, the glory of Exodus, the glory of Jonah, the glory of Malachi. It's all in Christ. And he's now saying, we beheld His glory. Ito palang ibig sabihin ng mga propeta noon. It's Jesus. Ito palang ibig sabihin ni Malachi, the Son of Righteousness, si Kristo pala yun. Ito palang ibig sabihin ni Solomon, yung wisdom na kasama ng Diyos from the very beginning, si Kristo pala yun. Ito palang ibig sabihin ng Genesis, the seed of the woman, si Kristo pala yun. Ito palang ibig sabihin ni Zechariah, yung branch na magtatayo ng templo, si Kristo pala yun. We beheld His glory. Kaya mga kapatid, mapalad ho tayo na sumasa atin po ang Espiritu Santo. Dahil kung kinatatamaran po natin to share Christ, to study Christ, to worship Christ, isa lang po ang rason yan. We are not beholding the glory of Jesus. Kaya sabi po ni Juan, the Word became flesh and tabernacled in our midst. We beheld His wonder and glory. He is the Shekinah of God the Father. Puspos ng katotohanan at biyaya dahil He is the monogenes. He is the one and unique Son of God. The Siya'y ay Diyos. Are you beholding the glory of Christ? Huwag mong isipin ang layo. Pastor, ang layo naman ng church. You're not beholding the glories of Christ. Kung bakasyon nga, nakakapunta tayo sa iba-ibang mga lugar eh. Nalalayuan tayo sa 30-minute drive. Hindi ho. You are beholding the glory of Christ. Ayoko magsakay ng mga tao sa aming kotse dahil nilinis ko lang, kakalinis ko lang, baka madumihan. Pero kung sila'y itinubos ni Kristo, for the glory of Christ, gagawin mo natin. Because one day, mga kapatid, iiwanan natin ang lahat ng bagay. Hindi ko sinasabi, wag mo na ingatan ng mga gamit ninyo. Ang ibig ko sabihin, look at the eternal picture, not the temporal. Set your affection on things above, not on things on the earth. Because you're beholding Christ. Walang yaman dito po sa mundo ang madadala po natin sa hukay. Maliban lamang po yung pinadala dito sa mundo na si Jesus. Have you beheld the glory of the only unique Son of God? Jesus is the Word. Jesus is the tabernacle. Jesus is the Shekinah glory. Jesus is the monogenes. Jesus is full of grace and truth. Will you behold the glory of Jesus? As we pray.